Yo, ano ka na? Kung nga pala sa Kapuet at nagbabalik, at syempre, dito naman tayo sa Encuentro. Meron na naman tayong isang malupitang interview na mangyayari ngayong araw. Kaya naman, huwag na natin patagalin. Pasukin na yan! Love of my life, cliche, but that's no other way to say Yo, heartbreak. welcome! Ating bisita ngayon. Amy, puka. Thank you. Kamusta naman ang biyahe? Papunta dito, okay naman. Medyo may kalayuan sa amin. Siyempre, Marikina pa ako Marikina galing. no? Pero, goods lang. Amy, kamusta ka naman? Ito, okay na okay, syempre. At ang saya-saya ko kasi nakapunta ako dito sa studio ng Encuentro eh. Excited na nga ako. From Marikina ka, tama, no? Oo. From Marikina to dito sa Parañaque, ilang oras inabot? Mga isa't kalahating oras. Traffic na yon yung Oo. ganong oras, no? Hindi naman, hindi masyado mabagal lang yung sasakyan ko eh. Mabagal talaga. Oo. Baka naman smooth ka lang kasi mag-drive. Medyo, may talbog din. Matalbog din. Pero smooth ka mag-drive. Smooth naman, kahit So, papaano. Pero minsan bumibilis ka rin. Oo, pag depende sa utos. Kasi depende sa utos, iba yun ah. Amy, bago tayo mag-start dito sa Encuentro, syempre dito ka na. Baka, kasi yung iba sa nanonood hindi ka pakilala. Baka pwede ka magpakilala. Ayan, syempre, no, sa mga kaengkwento dyan, tsaka sa mga followers ni Kapuet, ako nga pala si Amy Sebastian, no. Siguro, kung hindi nyo man ako kilala, ako na ito. Si Amy Sebastian to, ako po yung mga umaarte dyan sa Reels. Oo, ako yung nakikita nyo dyan na maldita, malandi, kabet. Yes, that's me. Oo, pero ngayon medyo nagbabago na tayo ng karera, medyo serious mode, medyo lang. Pero dahil nga ako ay isa ng DJ sa Abante Radio. Yan. Nice. So, sino yung pinaka-idol mo na DJ? Bago ka mag-DJ? Meron ka bang idol? Pinaka-idol ko, syempre, yung talagang nuno ng mga pagdi-DJ, si Papa Jack. Papa Jack? Oo. Kasi ano yun eh. Yung love story, no? Oo, pero grabe rin kasi siya yung balagbag niya ng pagpayo Mhm. sa mga color niya. Tapos may atake ng pagka-greeny. Diba? Yun kasi yung mga hinahanap ng mga colors. So, ikaw, atake mo, greeny-greeny rin. Medyo may ganon. Pero ano lang, in a mild way. Kasi naka-televise. Ngayon ba nag-i-start ka na as a Oo, DJ? oo. Last year pa. Last year pa. Mm. Sample nga, halimbawa ako yung caller. Mm-mm. Hello? Miss Amy? Hello? Hello, Hello, Shells. Miss Amy? Oo, welcome sa programang Telebabe. Ako po pala si Kapuet. May problema kasi ako eh. Oo, Kapuet, ano bang problema mo? Kasi, ang ganda kasi ng nasa harapan ko, hindi ako makapagsalita. Ano bang dapat gawin pag ganun? Pagka ganyan, syempre, mo muna, no? Namnamin mo muna kung gaano kaganda yung nasa harap mo, gano'n. Tignan mo muna siya maigi. Hanggang intay mo na lang, mauumay ka rin, mawawala na yung hiya mo. Ang galing. Ganun lang yun. Okay, Amy, meron akong mga hinandang question para sa'yo dito. Ready ka ba? Hindi ka pa ready. Syempre, ready na. Palaban kaya to! Ano ka ba? Oo, kasi eto si Amy, nakilala ko to as palaban talaga. Oo. Iba't ibang laban talaga. Madalas kami magkita sa event. Oo. Sa event talaga kami nagkikita. Amy, ready na ha? Yes, go! First question ko sa'yo, Amy. Si Amy, saan nag-start? Saan nakilala? Sa talaga ako nagsimula? Bilang car show model. Car show model. Oo. Car show model ako. Nag-start ako 16 years old. 16? Oo. Pwede na ba yung ganun? Siyempre hindi. Dinadaya natin yung dinadaya yung edad. No, nagdadagdag, ginagawa ko ng 18, ako 19, ganyan. Depende sa requirements. Pero yun, nakakapasa naman kasi kapal naman yung mukha ko, edi go, ganon. Tapos, syempre, unti-unti, nagta-transition na ako nun from boy to girl, charis lang. Hindi, nagta-transition na ako na papunta dahil nag-aaral din ako nun. So, nag-corporate
world ako. Pinasok ko ang mundo ng mga tao, kumbaga. So, ayan, naging ko, for how many years naging sales agent ako sa dalawang kilalang car brands dito sa Pilipinas. Ayan. So, ayan, syempre, nakilala din ako doon sa pagbebenta ng sasakyan. Kasi medyo, yung iba na yung ng social media din eh. Iba na yung atake ng social media. So, tinake advantage ko rin nun yung social media. Doon ako talaga kumukuha ng sales. And then, syempre, nakakakuha tayo ng mga awards, mga ganyan, award-winning sa larangan ng pagbebenta ng sasakyan. At ayun, meron na ulit na tumawag sa akin. Kinuha ako ulit bilang car show model. So, nagbalik ka? Balik ako ng car show. Ayan. Tapos, ayun na. Tuloy-tuloy Hindi na. ba naging mahirap sa'yo na nag-start kang mag-work at 16 years old? Hindi naman. Kasi actually, hindi ko kailangan magtrabaho kasi yung magulang ko naman is napoprovide naman nila kung ano yung pangangailangan ko. It's just that meron lang ako na, meron akong mga bagay na gusto kong ako mismo yung makakasungkit doon, ganun. Sa edad mo na 16 years old, nag-work ka before? Tama? Ano yung mga naging struggle sa buhay mo nung time na yun? Yung paglalaro ng trabaho, tsaka ng pag-aaral. Tsaka iba kasi yung impact nun na nung mga panahon na yun, iba yung impact nun pag car show model ka tapos estudyante ka. Parang medyo siguro may boylet to na ganyan, may sponsor, mga ganyan, oo. Pero hindi naman siya. Kanino ka humuhugot ng lakas nung mga time na nagkaanak ka, nung maaga? Sa anak ko na lang din. Sa anak ko. Kasi, sabi ko, hindi naman to ibibigay sa akin kung nang walang dahilan. Meron tong reason. Meron tong lesson na ituturo sa akin. Nabanggit mo no na single ka ngayon. Yes. Sa single ka, ilang taon na? Single ako for, 2 years. 2 years. So, naging mahirap ba yun sa part mo na maging single mom? Hindi naman. Parang kasi pag mag-isa ako, parang mas mas nakakalipad ako. Mas buwelo? Oo, iba yung pagaspas ng Pagaspas talaga sa'yo. Kasi minsan yung mga partner natin, yan yung kumukontra sa mga natin. May pag-hold back sila na wait lang. Oo, wag muna. May mga ganun eh. Pero ako kasi, bawat kilos ko na trabaho is pinag-iisipan ko din. Si Aimee, single, tama? Kasi, alam mo naman, ang mga viewers natin dito is halos karamihan, yung mga gagandang lalaki. Oo. Mga makikisig. Oy! Gusto ko Diba? yan. Gusto ko Mga yan. determinado sa buhay. Ayan ang gusto ko talaga. Mga matitigas. Ayun, Tigasin. Tigasin talaga. Tigasin. Perfect. Ano yung hinaharap mo sa isang lalaki? Bukod sa tigasin, syempre gusto ko sa lalaki yung meron siyang confidence. Una sa lahat, confidence. Kung paano niya dalhin yung sarili niya, paano niya i-present yung sarili niya. Pangalawa is, meron siyang pangarap sa buhay at gumagawa siya ng paraan para umangat, mag-level up ang life. Ganon. Kala ko, ibang gumagawa ng paraan sa... Huwag naman yung mga ganon. Gaya ko yung gawa ng paraan, huwag kayo mag-alala. Yun naman pala eh. Wala na kayo hanapin kay Aimee. Lahat kayang gawa ng paraan. Umuwi ka na lang. Ganon. Parang umuwi ka na, ako nang bahala. Oo, di ba? Pagod ka? Sige, Galing ako ang work. pahinga mo. Yun, mismo. Pagka uwi mo galing work, come to mama. Come to mama. Ano yung naging aral sa'yo, Aimee, na tumatak sa'yo sa lahat ng mga struggle mo sa buhay, sa ngayon, na hinaharap mo? Ngayon, siguro yung wag kang basta-basta na magtiwala. Huwag ka basta-basta magtiwala kahit gaano mo pa katagal kakilala yan or gaano nyo na kilala yung isa't isa, gaano na kayo katagal magkaibigan. Kasi pagdating sa pera, masisira talaga. One way or another, masisira ang pagsasama nyo pag may involved na pera. Isa talaga sa nakakasira, pera talaga. Hindi ba kabit? Pwede rin naman. Pwede rin kabit. Pero wag nyo naman kaming i-bash. Charis lang. Kasi napansin ko, kanina kasi naka-t-shirt si Aimee, pero nakita ko, nag-tube eh. Iba Oo. eh. Nag-tube. Talaga
Teka, may nakita ako mga tato. Mm-mm. Ilang taong ka nung nagka-tato? Unang tato mo? Unang tattoo ko, second year high school. Ilang taon ba ako niyan? 13, 14. Anong pakiramdam na matusukan ng karayom sa edad na 13? Nung 13 ako, yung unang ganun. Unang ganon? Oo, yung unang Ah. zzz, zzz. Oo, napaganon din ako. Ang sakit! Oo, sabi ko, ang sakit pala nito. Pero dahil grupo kasi kami magkakaibigan, Mm. hindi ka na maka-back out kasi kasabihin, KJ, weak mo naman, hindi mo kaya yan. Sige na, go. Pero deep inside, ang sakit pala nito, bakit ko ginawa to? Oo, pero yung healing nun, yung mas mahirap. Mm. Kasi nag-heal ka, pero tinatago ko yun sa nanay ko. Makati. Oo. Tapos minsan may time na parang ano yan, kumakapit yung ink. Oo. Sa damit. Nagbabakat. Ano yung first tattoo mo sa likod? Mm-mm. Tapos Sa malaki likod. nakita ko malaki. Hindi, yung ano, yung... Yung letters ko ba? Yung infinity. Uso kasi nun yung infinity. Parang walang Oo. bumpay, no? Talagang infinity. May boyfriend ka nung time na yan? Meron, syempre. Meron akong jowa. Dati di ako naubusan ng jowa. Ano ka ba? Ganda mo. Hindi ako naubusan ng jowa dati. Takot ako mawala ng jowa dati. Pagka feeling ko na maghihiwalay na kami ng jowa ko, Gahanap ka na ng kapalit. meron na akong minamata. Oo, tapos nag-move on na ako pakunti-kunti. Tapos, break na tayo, sige, go. Jump na sa sunod. Hindi, para walang iyakan. Oo, hindi ka na mag-move on. Gagastos ka lang sa inom-inom, labas-labas. Hindi na. Lipat ka na agad. Pero meron kang jowa na talagang nagtagal kayo. Na naramdaman mo talaga sa kanya na itong lalaki to, ito yung iniyakan ko eh. Long term din naman lahat ng relationship ko. Mga 3 years. Actually, hanggang 3 years lang pala. 3 years lang? Hanggang 3 years lang ako. Pagkadating ng 3 years, wala na nagugupit na yung Binugupit na? pagsasama. Bakit? Di ko alam, nauudlot na na pagod siguro, naubos na, gano'n. Naubos yung pagka-lalaki. Naubos yung pagkakalaki. Baka naman kasi may time na hindi mo binibigay. Hindi. Ano? Siyempre, pagka ganyan, hindi tayo pwede dyan magkulang, dyan sa Mm. part na yan. Diba? Sabi ko nga communication is the key to Kifi. Oo. Diba? Kailangan lagi kayo mag-communicate so you get the key to the Kifi. Yung first tattoo mo, Infinity, tama? Oo. Ano yung second mo na tattoo? Yung second, ito. Yung Latin word. Medyo matagal na yan, no? Oo. Nagdikit-dikit na eh. Ito, kung 13 ako nito, ito siguro 16. Yung ipapatattoo mo naman ngayon, anong kwento niyan? Kasi yung isa, 'di ba may meron siyang yung aso, yung bungo, tapos may Parang alien nga. Yung ano? yung bungo, yung tsaka isa. may paa ng aso. Mhm. Parang nagre-remind kasi siya sa akin na yung lifespan ng mga alaga natin is ang bilis lang. Okay. Ang bilis lang. Para ma-remind lang din ako. Pero meron kasi akong aso. So, yun yung isa. Tapos, yung isa naman is yung alien na mayroong pusa. Kasi meron akong bagong ampon na pusa ngayon. Tapos, medyo dahil alien kasi parang nag-ibang nag-ibang anyo ako nung dumating siya sa sa bahay. Naging swerte siya sa'yo? Oo, tapos iba na yung ko eh. Dati mahilig ako sa labas, ganito ganyan. Pag may free time ako lalabas ako. Pero ngayon, uwi na lang ako. Tsaka na lang yung pusa kung ganito. Like, ganon. Okay, Ivy, yung tattoo mo na yan, ano naman ang iba-barter mo dyan? Siyempre, alam mo naman, yung kwento ni Kapat, tattoo barter. Oo, dahil meron akong soft spot sa mga bata nga na nasa kalsada. Siyempre, meron akong mga gatas para sa mga babies. Ayan. Tapos may mga, mga pagkain para sa magulang, syempre, para maka-survive din. May iba kasi na nanay na nagpapa-breastfeed, nakikita ko rin sa kalsada, which is sobrang ganda, guys. Ako nagpa-breastfeed ako ng ilang taon sa mga babies ko. Kasi iba yung benefits ng breast milk talaga, gatas ng ina. Tsaka yung bond, alam niyo yun, meron kasing iba na napapagod sila sa pag-breastfeed. Isipin nyo na lang na hanggang ilang taon lang naman magbe-breastfeed yan eh. Hindi naman naabot ka ng 10 years old na nagbe-breastfeed pa sa inyo. So, iba yung nurture na sa'yo nang gagaling yung kinakain ng anak mo, 'di ba? Sa sa mga animals na, 'di ba?
pinid nila, breastfeed yung mga ano nila, mga babies nila. So dapat tayo din ang mga tao, ibigay mo yun, nakatipid ka na, tsaka naging ano ka pa, fit, gano'n. Masustansya pati sa bata yung ano. Iba. Pero yung iba ayaw eh, no? Kaysa mas malulosyang daw yung katawan. Depende. Mas inuna pa nila yung katawan. Oo, kasi pagka nanay ka na, hindi na yun yung priority mo. Hindi mo na priority kung ano magiging itsura mo pagkatapos eh. Kahit sa una, oo, nung ako unang beses ako nagbuntis, parang nasa-stress pa ako kasi shit, may mga stretch marks na ano, lumalabas. Pero eventually, natutunan ko siyang mahalin. Kasi para din siyang tato. Tsaka Kwento rin bakas siya eh. talaga. Oo. Parang tato, tama. Talagang kwento yon. Mm. Na every time makikita mo yung stretch mark mo, ayan kayo. Yan ang dahilan yan. Yun. Saan pala natin ilalagay? Saan mo gusto? Hindi. Ako tinanong mo, kilala mo ako, alam nila yan. Pag sinabi, Delikado, baka saan mapunta. Hindi, ikaw, kung saan mo gusto ilagay. Siyempre, katawan mo yan eh. Siguro, ano, dito sa may, ano ba to? Singit ba to? Ano, thigh, Panty line, parang ganyan. panty liner. Doon sa Panty may line. panty liner. Doon sa may, sa may panty line. Ganun. Tsaka, dito. Rib sa cage. may, oo. Sakit niya na. Bakit parang, iba yung, sabi niya, rib cage. Rib cage. Masakit sa rib Pero cage. Pero sakit hindi, kaya na. naman. Kaya naman. Sakit niya eh. Gumagalan ako dati. Parang iba Parang naman yun. nanganganak. Parang nanganganak naman. Okay, Amy, huwag na natin patagalin to. Simulan na natin tattoo mo at ready ka na? Yes! Let's go! Let's go! Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how Pero nagka-jowa ka na before na ibang lahi. Oo. Chinese. Chinese? Half? Half lang. Half. Anong half niya? Half lang yung edits niya. my love. Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't the space been a long bit? Oh, honey, take a look at where we are. Isn't the day so exciting? Oh, honey, when I wake up, I'm feeling brand new. All I can say is I look like new money. Ilang pusa meron dito? Mag-meow kay. Ilang pusa? Dalawa. Dalawa. I owe it to you, you, you. I owe it to you, you, you. I owe it to you. You shine like a ray from the sun. There's something people look for but never can find. I swear you're the gold I've been running for. Honey, like I woke up and won the top prize. So many days spinning golden too. Lonely sitting all the time living in blue. All I can say is I look like new money, and the only thing I know is. At ayun, natapos na ang ating tattoo session with Amy. Amy, how's the experience? Sarap. Masarap. Siyempre, nagpatato ka na nakatulong ka pa. Tama. Masarap sa pakiramdam. So Amy, maraming salamat at pinunlakan mo na maging part ka ng segment na to. Maraming salamat sa tulong din lalo. Ito, panigurado yung binigay mo sa amin eh, maraming matutulungan yan. So Amy, dahil dyan, baka meron kang gustong i-promote. Yun, syempre, support nyo lang po ako sa Telebabe, programang Telebabe sa DWAR Abante Radio. AM po yan, no? Sa AM Radio 14-9-4. Ayan. From 9 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday po tayo. At syempre, no, Tibon Fest pala, mangyayari na yan sa May 1. Yun, support nyo rin si Amy, guys. Napakabait na tao. Malaki ang puso. So, yes. Huwag nyo rin kalimutan guys na mag-join sa aking Telegram community para doon tayo mag-usap-usap at nakakausap nyo ako doon. At the same time, yung ibang mga barter na binibigay sa atin, doon ako magbibigay. Punta ka lang nasa description lang yan, nasa comment section. Okay? Okay guys, ako nga pala si Kapuet, nakilala yung loko-loko sa Content On at magbibigay ng inspirasyon sa inyo ngayon. Ito nga pala ang kwento ni Kapuet. Maraming salamat guys, maraming salamat Amy. Hindi na kami magtatagal. Peace out.